Hello, hello mga kabluming nanay, Kia ora, have life and be healthy. So ito na nga po, last October 4 kasi nagkaroon ako ng panic attack or anxiety attack. So almost 10 days akong hindi nag-exercise. So ito na nga at bago na naman ako sa aking planking journey. So hinahihirapan na naman ako sa pagpa-plank dahil nga halos 10 days ako talaga na wala talagang exercise kahit na ano. Hindi ko kasi maintindihan yung nararamdaman ko nag-start nung October 4 na nahihilo ako, na para akong magpa-pass out anytime. So, hindi ko alam kung bumababa ang potassium ko kasi dahil sa too much exercise. Kasi hindi naman ako too much. 15 to 30 minutes lang ang exercise ko. So, hindi ko alam kung anong reason or dahil nga inaatake na naman ako ng anxiety or panic attack na panibagong kwento naman yun kung bakit ako nagkakaroon ng ganun. So, matagal akong hindi nagkaroon ng panic attack pero yun nga, na October 4 nag-start tapos yun, hindi ako makapag-exercise kasi sabi ko, i-rest ko muna yung sarili ko, baka yun na rin ang nagiging dahilan. Pero hindi ko alam pero imposible kung yun ang maging dahilan ng pagkakaroon ko ng panic attack or yung pagkahilo ko na para akong magpapass out anytime. So, pinagpahinga ko naman na muna yung sarili ko sa exercise. So, ngayon, nung nag-decide ako na ibalik ulit, kasi medyo okay na ako, kahit na nahihirapan ako, sige, push natin. Kasi naniniwala pa rin ako talaga sa mabuting dulot ng exercise talaga. So, sabi ko kahit ito na lang munang planking, tanggalin ko muna yung prior exercise na ginagawa ko bago ako nagpa-plank. So sabi ko ito na lang munang planking ang gagawin ko at iwasan ko na muna yung sobrang magpapawis kasi baka nga yun yung nagtitrigger ng aking anxiety. Pero sa aking pagkaunawa sa sarili ko ay hindi ang exercise. Pero dahil siguro dahil napapagod ako sa pag-commute, papuntang school, napapagod ako sa trabaho ko, baka nga over fatigue ako kasi nag-exercise pa ako pag uwi ng bahay. So, yun, nag-plank muna ako ng around 3 minutes. Pero hindi yun tuloy-tuloy, nagpapahinga po ako. Kasi hindi ko pa talaga na naman kaya ang dire-diretsong planking. So, ito na muna ang aking exercise mga kabluming nanay dahil ano man po yung napagdadaanan ko, yung anxiety or panic attack na nararanasan ko, nirest ko lang po yung sarili ko pero naniniwala po ako na ang exercise ay may magandang dulot po sa atin. Huwag lang po talagang sobra. So, pinagpahinga ko muna yung sarili ko ng 10 days at ito nag-start ulit ako mag-exercise pero limited na. 5 minutes lang talaga yung planking ko. At hindi na ako talaga masyadong nagpapapawis kasi siguro yung commute, yung paggamit ko ng hagdanan sa MRT ay maging sapat na para sa aking cardio exercise every day. So, yun. Samahan niyo ulit ako sa aking exercise journey. Kasi, mga kabluming nanay, napakalaki ng tulong nito sa atin. Kasi, ma-energize tayo at the same time, matuturuan po natin ang ating katawan na maging healthy. Kasi kapag nag-exercise po tayo ay parang may isip din talaga natin na kumain ng mga masusustansyang pagkain at kapag medyo napapadami ng ating carbo or our sugar ay nag-iisip din tayo na stop na. Parang through exercise ay nagiging disiplinado tayo sa mga bagay-bagay na mga dapat at hindi dapat natin gawin. Although na nag-carbo ako ulit after nung nangyari na, pero dahil nga sa natutunan ko na hindi maganda yung naidudulot ng maraming sugar sa ating katawan, ay kahit na nagra-rise ako ngayon, ay hindi na ako palalo sa pagra-rise. Alam ko na po yung aking control pagdating sa sugar. So, yun. Abangan nyo po ako, baka pag naging okay na ako, ay bumalik na naman ang aking lakas sa pag-exercise. Alam ko naman na may nagtitrigger talaga sa akin So, ikukwento ko na lang sa ibang vlog ko kung ano yung nagtitrigger or nag-trigger sa akin kung bakit nakaramdam na naman ako
ng panic attack or anxiety attack at nag-decide ako na mag-stop muna sa aking exercise. Pero ngayon, I'm back. I'm back for healthy living. I'm back for exercise. Kaya, tara, mga kabluming nanay, samahan niyo po ako. Sabayan niyo po ako sa aking exercise journey. Kasi, alam niyo na po, pag tumatanda na, pag nagkakaedad, mas kailangan po natin ng exercise kasi mabagal na po ang ating metabolism. So, salamat po kung nanonood po kayo hanggang ngayon. Please, please, please subscribe sa aking YouTube channel po dahil ang suporta nyo po ang magpapapost ng aking enerhiya para ipagpatuloy ang vlog.